everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito na naman po ako sa isang barangay dito sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iba-vlog na property. Siya po ay 8.4 hectares then along the road. Yan po kasing road na yan, dito po yan talaga mismo sa property. Ano po, dito po yan nakadikit sa, kumbaga, pag-aari pa po yan ng 8.4 hectares. Then, ang titulo po nito is TCT title. Buhay po yung isa, patay naman na po yung isa, yung asawa. Ano po? Then mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then kita nyo naman po yung kalsada papunta dito mula po doon sa National Highway is cemented road. Then dito po sa may bandang ito ay medyo po nag-rough road na. Then nakita rin po ninyo yung pagpasok ko dito sa loob ng property ay hindi pa po talaga siya sementado. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 8.4 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, bago nga po pala ang lahat, yung frontage niya po dito sa kalsadang ito, dito sa kabilang side na to, nasa 100 meters po ang frontage niya. Then dito po sa kabilang side naman na to ay mga nasa 70 or 60 meters. Sabi po nila sa akin, ito pong side na to na maliit ay nasa 2 hectares po itong side na to. Then nandito po sa kabilang side na to ang kalawakan. Ano po? Tara po, ikutin po natin. Okay, ayan na naman po. May baka na naman tayong nakita. Baka na naman ako'y habulin. Nangahabol yan, kuya? Hindi na, makuha yung mata, mabait niya. Naku, kuya. Ay, nako. Ako'y nahabol na ng kalabaw nung nakaraan. Okay, hindi daw po kasama sa bilihan yan, sabi ni kuya. Okay. Ayan po. Binabaybay po natin yung dito sa kalsada. Ano po? Ayan. Almost flat po ang property. Doon labas ay sa dulo. Ayan. Ayan. Napakarami po niyang nyog. Ayan. Makikita po natin. Akala po ata nung aming kasama ay iikutin ko po ang mga linderosan. Diyos ko po, sa lawak po nito ay hindi ko po kakayanin maghapon. Ayan, pantayin po. Ito po yung papunta dun sa bungad. Ano po? Dun po sa may cemented road. Ito po kasi yung kalsada na papasok po dito sa area. Ayan. Flat na flat po yung property sa totoo lang. Ayan, marami po siyang nyog. Pupuntahan lang po muna natin itong dito sa may bungad. Ano po? Okay, dito ba nag-start, kuya? Okay, dyan po sa may kay kuyang yan, dyan po nag-start yung property. Ayan, then yun po ay tumusok papunta doon. Ito pong side na to ang pinakang malaki. Nandito po ang nasa 6 mahigit, 6 hectare mahigit. Kasi itong kabila ay nasa 2 hectares lang po, sabi nila kuya. Ano po? Okay, tara po, babalik na po tayo doon sa pinag-umpisahan na natin. Kinuha lang po natin yung pagdulunan. Ay, naku si kuya, gusto mo naman akong ibilad sa initan kung iikutin natin arin ng buo. Ayan, ang kagandahan po kasi nito, ayan, may nakaangkla na pong kalsada. At saka, ito pong kalsada na are ay diretso po ito doon sa may bay dagat. Medyo, sabi po ni Kagawad, mula po dito sa property na to hanggang dun po sa dagat ay nasa 1 kilometer pa po ang layo niya. Pero maganda po ang dagat doon. White beach po doon. Sa totoo lang po. Ayan. Napakaganda po ng property. Kuya, ilang piraso nyo gare? Marami pa? Kami, hindi kayang bilangin yan. Ay, sus Mariusip, estimate mo lang. Nakakamagkano si seller dito? 20. Oh? 20, ano, 3 pa kami dun. Ay, ganon. 20. Ayan po siya. Oh, ayan. 20. 20 mil sa inyo pa lang? Ayan po siya. Ayan po yung property. Napakarami pong nyog. Sabi po nung caretaker dito, sila po ay tersyo pa. Kumikita po sila ng 20,000 sa yung part lang po nila. Ano po? Napakarami po talaga nitong nyog. Ayan. Ayan po ma. Ito pong side na ito pong kaparangan na are. Dito po sa may bungad ay medyo po
Hindi po siya karamihan, pero ando doon po sa may likod na yun ang karamihan. Kasi nga po, ito po yung kalsada. Ano po? Ayan, ito pa po siya, oh. Ang kagandahan po nito at malapit nga po sa dagat. White beach po dito sa Tagkawayan, ang dagat. Ayan. Wala po ako nakitang fruit bearings. Meron po, ayan, isang pirasong santol. Then, ayun, bangkal. May anilaw dun sa side na yon. Then, eto ay mahogany. Pangilan-ilan lang po siya. Ang kagandahan po nung area nga, sabi ko nga po sa inyo, ay flat na flat. Almost flat po ito. Ayan. Papasukin po natin dito. Kasi, medyo po doon lang ako kanina sa may kalsada. Kasi nga po, ipinopokus ko po yung kalsada. Kasi napakaganda po nitong lugar na to. Kasi nga po, wala na po kayong iintindihin. May kalsada na. Tapos pantayin pa po yung area. Napakarami pong nyug. Ayan po, sa 8.4 hectares, napakahaba po no, napakalaki po niyan. Okay. Tara naman po sa ibang part ng property. Para po hindi lang ito ang ating makita. Okay, tara kuyang. Okay po, nandito po ako sa medyo pa-end naman po ng property. Ayan, mga nyug pa rin po siya. Then, ayan, pantayin pa rin po dito. Okay, ang caretaker po ay pipiktusan ko kasi yan pong nasa unahan na yan po ang caretaker dito. Hindi po naglilinis, oh. Joke lang po. Syempre po, marami din po silang magagawa. Kaya, nililinisan din naman po nila yan. Naglilinis po sila ng property pagka po sila ay magkokopras. Ayan, dyan po sa likod na yan, nandun po ang mga nyog. Ano po? Ayan, may mga mahogany dito. Kuya, una. Okay. Eto pa, yung kabilang side. Ano? Okay po. May santol pa rin dito sa kabilang side na are. Pantayin kuya, no? Oo. Ayun po, napakarami pong nyug dun, oh, sa may side na yon. Dito po kasi sa bungad na to, medyo lang po talaga siya maraming mga kahoy-kahoy gubat. Kaya hindi po kita yung likod. Pero makikita naman po natin napakarami pong nyug dun sa likod. Tsaka kasagsagan pa po silang namumunga. Ito po yung kalakihan dito po sa side na to. Ano? Ayan po, may mga nyug pa rin po dito. Tumusok po yan papunta doon, sabi ko po nung caretaker. Kasi ang end po niyang frontage niya ay dito sa side na ara. Ito pong nyug na to. Then tumusok na po yan papunta doon. Diyan po ang mga nyog sa kabilang side na yan. Ayan, makikita naman po natin na marami pong bunga yung nyog. Ayan, marami pong antipolo. Then dito naman po tayo sa kabilang side. Ano? Ito po yung kabilang side na nasa 2 hectares po ang laki dito sa kabilang kalsada. Ayan. Naku kuya, pipiktusan talaga kita. Ang daming kahoy-kahoy gubat, hindi mo katabas. Ayan, no, ayan, marami po siyang mahogany na nakakalat dito. Pwede po yan ay ilipat po ng taniman ng pananim dun po sa gilid ng kalsada. Ganyang kahoy kaysa sa ganyan damo. Oo, masakit kaya sa ano yan. Ayan. Pantayin pa rin po dito sa side na to. Ayan, marami pa rin po siyang nyog. Pantayin talaga siya lahat, no? Kung picturean nyo wala bunga. Ay, lahat yan para magiging transparent tayo sa buyer. Merong may bunga, merong wala. Pangit naman na ipapakita lang natin ay yung may mga bunga. Tapos pag triniping nila, oh Geraldine, bakit walang bunga yung iba? Akala ko ba maraming nyog, oh, di ba? Ako din naman ang madadali. Ayan po, napakarami po niyang bunga dito ang nyog, oh, ayan. Ayan. Pantayin pa rin po siya. Wala nga bundok. Lahat nga. Ang daming bunga, oh. Oh, ang lalaki ng rahog, oh. Ang dami pong nyug, oh. Ganito pong magandang property. Quality po ang nyug na harvest.
Ayan. Pantayin pa rin po din eh. Ayan po, napakarami pa rin pong nyug. Ayan, meron pa rin po dito mahogany. Napakarami po niyang nyug. Ayun si Rolando. Okay, ayan, marami pa rin pong nyug dyan sa part na yan. Pero ito pong side na to, are, medyo po madalang yung nyug. Ano po? Ayan. Ayan, may pathway po siya dito, oh. Wala ka pong makikitang bundok talaga, halos po ay pantayin. Ayun, may Jimilina po doon na malaking puno. Diyan na yung end. Okay. Ayan, dito na po yung end ng property. Papunta naman po yan dun sa kanina, sa pinuntahan ko na nag-start po yung area. Ano po, hindi lang ito kuya, 2 hektarya dito sa side na to. Malaki. Malaki din dito. Hindi, maliit lang yan. Ganun yan. No? Pero kahit na, hindi pa rin hindi dito lang magdadalaw, hektarya. hindi magdadalawang hektarya Pero dito. magandang pisto. Oo, maganda kasi lahat Yung mga pantayin. kabili, ito na lang ibigay sa akin. Okay po. Yun na lang alak. Ayan, dito pa rin po ito sa loob. Sa loob naman na po ito nung mahigit 2 hectares. Hindi po lang po ito 2 hectares yung banggit ko po kanina, yung kabilang side na to. Mahigit po are, ano po? Kasi malaki pa rin po. Ayan, may mga anilaw po dito sa part na to. Yan, napakarami pong nyug. Okay. Yan nakatingin dito, hindi kasama yan. Aling nakatingin? Ayun o. Yung baboy! Aba. May baboy po kasi sila ditong mga nakatali. Iyan. Ito na po yung papunta sa kalsada. Ano po? Ayan po siya. Yung pong about kay kuya, si seller po ang bahala sa kanila. May usap po sila. Kasi sila po talaga ang nandito sa property or sila ang nangangalaga po nito. Ano po? Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 8.4 hectares with kalsada. Dito po sa mismong gitna. Din kita nyo naman po kanina yung kalsada papunta po dito sa area ay rough and cemented road. Pero mas lamang po sa kanya ay yung cemented road. Ano po? Mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po ay nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then malapit po ito sa baybay dagat. Nasa 1 kilometer lang po ang layo niya mula po dito sa property hanggang dun po sa dagat na idinidevelop nila dito. Puti po ang buhangin dyan sa likod na yan. Dito po sa side na to, dyan po ang papunta ng dagat. Ano po? Then, TCT title, patay na po yung isa kasi mag-asawa sila. Syempre po, may estate tax. Isa lang naman po ang estate tax niyan. Then, almost flat po yung area. Napakarami po niyang nyog. Then, kakaunti po yung nakita kong fruit bearings. Talaga pong mga nyog po ang pinakapangunahing produkto po dito sa area. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Ang presyo po nito ay ilalagay ko na lang po sa details. Ano po? Okay po, thank you for watching!